Ayan, isang mapagpalang magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay May 3, 2024 at ang oras ay 8:25 AM. Okay. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, nilululhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. At sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay perlas ng silanganan, mabuhay mula sa sikatan ng araw. Mga minamahal kong kapatid, nawa ang espiritu ng katotohanan, espiritu ng katwiran, kapayapaan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Kumusta ang bawat mga kapatiran? Okay. Sa umagang ito ay wala ko ring sawang pinasasalamatan, no? Pasasalamatan ko muna ang mga taong tumutulong, no, sa misyon, no? Isang pambihirang misyon na ang pinaka-target natin ay ang purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay, mga mahal kong kapatid. Okay. Sa pagkakataon na ito ay batiin ko muna yung nakasama sa first batch, no? Babatiin ko muna, no? First batch para doon sa mga, ayun, yung nagpapadala sa akin sa LBC. Thank you so much, no? Okay. Sa umagang ito, gusto ko rin pasalamatan din ang mga taong parte, no? Parte sa pagkilos, no? Sa misyon na ito sapagkat katulad ng sinasabi ko ay maraming pinili, no? Bagamat lahat ng pinili ay pipiliin pa at lahat ng sinala ay sasalain pa. Ang magtiis at manatiling tapat ay siyang makakapagkamit ng reward kay Lord. Higit sa lahat, reward ng buhay na walang hanggan. Okay. Alam nyo, sandali lang, sino ba ito? No? Alam nyo, mga mahal kong mga kapatid, ipanalangin natin ang bawat isa sa atin, no? At mayroon akong mensahe kasi actually kanina itong umaga, no? Kaya lang may mga tao pa akong kausap. Meron lang akong pakiusap, no? Ito ay pinapaminsahe. This is not my own understanding, no? Meron lang akong pakiusap. Actually, ang alam ko nakiusap na ako before, no? Nakiusap ako sa mahal nating Pangulong PBBM. Meron lang akong ibabahagi na pinamiminsahe ng espiritu. Kasi pag magsalita ako ng banal, marami na namang mga OA dyan. So meron akong ibabahagi sa mahal nating Pangulong PBBM. At ito ay matatagpuan sa Book of Mangangaral chapter 9. Okay. Chapter 9 verse 14. Chapter 14, chapter 9 verse 13. Mangangaral chapter 9 verse 13. Okay, makinig kayong lahat at higit sa lahat ang ating mahal na Pangulo PBBM. Then meron akong i-explain dito. Okay. Ngunit narito pa ang isang halimbawa kung papaanong ang karunungan ay inuunawa sa mundong ito. Number 14. Ito na. This is it. Mayroon isang maliit na bayan na kakaunti ang mamamayan. Kinubkob ito ng isang hari, no? Nagpahanda siya ng lahat ng kailangan sa pagsasalakay. Number 15. Number 15. Nagkataon pa sa bayang yaon ay may isang mahirap, ngunit matalinong tao na nakapag-isip ng paraan upang mailigtas ang nasabing bayan. Okay? Subalit, pagkatapos, walang nakaalala sa kanya. Number 16. Okay. Ang sinasabi ko ay makapangyarihan ang karunungan kaysa lakas. Ngunit ang karunungan ng taong mahihirap ay hindi pinapahalagahan at ang
At ang mga salita nito ay hindi pinapansin, no? Alam niyo mga kapatid, ito ay pinamiminsahe para sa buong sangkatauhan at higit sa lahat para sa ating mahal na PBBM. Okay, alam niyo ba, ito ha, alam nyo ba na kung tutuusin, no? Kahit sinasabi ng karamihan, the Philippines will be great again, no? Kesyo sinasabi ng iba na kahit anong mangyari, ididipinsa ko no ang Pilipinas, no? Pero, may pero. Alam nyo ba, dahil sa mga katrayduran at mga kalapastanganan at mga taksil na ibang namumuno sa ating bayan, muntik na tayong napahamak, na? Recently lang ito, mga mahal kong kapatid, no? Kaya, hindi ko itinataas ang sarili ko, bagkos ito yung sinasabi ko sa inyo na pinasasalamatan ko ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, sapagkat siya ang nagbibigay sa akin ng karunungan. Isang karunungan na personally ay wala akong ibang hangad, kung hindi siya ang ating maitataas, madadakila, mapupuri, malulwalhati, mapapasalamatan at hindi ang aking sarili. Hindi ako Diyos, okay? Kung nakakapagwika man ako sa inyo dahil yan sa karunungan na ipinagkaloob sa inyong abang lingkod at ang katawang lupa na ito ay ginagamit lamang. Kaya walang dapat ipagmalaki ang bawat isa sa atin. Lalo na kung magsasalitang ako. Okay. Alam nyo ba kung bakit pinapaminsahi yan? Sapagkat kung tutuusin, no? Kaya yung nakikita natin sa social media na sinasabi, no? Na may gera, no? So, hindi po yun, yung pagdating po ng 17,500 troops plus, asahan ninyo na madagdagan yan. Pero, ngunit subalit datapwat, hindi po yan para maggera. Naalala niyo ba yung bakbakan ng Ukraine at saka ng Russia? No? Kung hindi lang sa pamamagitan ng karunungan, no? Na ipinagkaloob ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Kasi nakikita ko ayan nyo, ikaw yung nasa center, ikaw yung Philippines. Ano yan? Magkaharap yan. May Russia, may China, mayroon pang Japan, mayroon pang England, tapos may Ukraine. Iniisip ko, ano ba itong mga to, no? So, ang target nun, kung tutuusin, kaya huwag tayong magkumpiyansa, no? Alam nyo, maraming napapahamak sa kumpiyansa. Oo, sa sobrang tiwala. To make the story short, itong binasa ko sa inyo, basahin nyo rin dyan, isa lamang itong patunay, no? Sapagkat alam nyo ba na ang ating bansa, ang bansa natin dahil sa sobrang kumpiyansa, kahit anong mangyari, ipagtatanggol tayo ng ibang bansa. Hilir! Walang ibang magtatanggol sa atin kundi tayo rin mismo. No? Kaya huwag magkumpiyansa. No? Alam nyo kung bakit napabagsak ang mahal na FEM senior sa sobrang kumpiyansa. Kaya kahit sarili niyang kadugo, ayan, tinraidor siya. Sad to say, I'm so sorry, but the truth is the truth. Okay? Walang pinagkaiba yan ngayon, no? Itong panahon natin ngayon, no? Itong kasalukuyang napapanahon natin ngayon, no? Dapat talaga niyan, ang nangyari sana dapat niyan, no, ay lulusubin tayo na walang kalaban-laban. Ngunit subalit datapwat, walang makakaarok, no? Sa katalinuhan at kapangyarihan ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Alalahanin ninyo, ito ay ang bayan ng pinili ng Diyos. Ito yung bayan natin, no? So mga mahal kong kapatid, lalo na sa mahal natin PBBM, batid ng buong sangkatauhan, hindi lang dito sa bansa natin, sa bayan natin, kundi sa iba't ibang panig ng buong daigdig. Itong tinatawag na global crisis at higit sa lahat, yung tinatawag na global climate change. Ngunit subalit datapwat, kaya nga nanawagan ang US, no? Na kung sino man ang makakapagbigay ng solusyon para sa global climate change ay napakalaki ng halaga ng kanilang i-reward. Ngunit subalit datapwat, no? Kahit sinong dalubhasang mga scientists, walang nakakapagbigay ng solusyon. Subalit datapwat, ang magbibigay lang ng solusyon dyan
ay ang karunungan na ipagkaloob ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan, isang tuldok lang. No? Maraming salamat sa ating mahal na kapatid. No, hindi ko muna mi-mentionin, pero after ng aming event, saka ko siya i-mention, no? Maraming salamat kapatid, no, sa pagtutulungan ng bawat isa. Kaya mahal na Pangulo, PBBM, no? Paalala ko lang po sapagkat nakita niyo yung palabas ng Encantadia, yung parang imbudo, no? Kunti na lang ang oras natin. Mahirap yung magsisitay na sa huli. Kung sa bagay, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Ngunit subalit datapwat, malaki talaga ang magagawa. Malaki ang magagawa. Kaya nga titingalain ng buong mundo ang Pilipinas. The Philippines will be great again. Hindi sa pamamagitan ng mga back-up ng mga kagintuan, kung hindi sa kagandahang loob na ipagkaloob natin sa kanila. At lahat ng may tuhod ay luluhod sa nag-iisang Alpha, Power, Omega. Mula sa pasimula, dahil sa walang hanggang kapangyarihan niya, hanggang sa huli, siya pa rin ang magtatakda at mapagyari sa lahat ng bagay. Kaya doon, huwag kayong mag-alala sa mga politiko. Mali naman kasi yung sinasabi ng iba na aalisin ang mga politiko na yan. No! No? Kahit alisin mo yan, kung ang sistema, no, ay walang pagbabago, kahit sinong iupo nyo dyan, kahit pa siguro tad-tad ng kaalaman sa Biblia, kapag hindi masunod ang sistema, ay ganun at ganun at ganun pa rin ang mangyayari. No? Hindi yung mga tao na yan aalisin ng gobyerno. Wala hong ganon. The government natin o kung gobyernong tao, ang sinasabi nila, ay bahagi pa rin po yan sila ng implementasyon. Kaya nananawagan din ako sa mga walang magawa sa buhay. No? Kasi alam nyo kung ano't puno tulo ng inyong mga pag-aaway-away sa kapangyarihan at kayamanan na kung tutuusin ay hindi naman sa atin yan. Kung hindi, ang ibinigay at pinagkaloob sa atin ng Panginoon ay ang kapamahalaan at hindi yung sasabihin na akin ito, akin ito, akin ito. Remember the word keeper. From the word keep, ibig sabihin tagapangalaga lang po tayo. No, tagapangalaga para pamahalaan yan at ipatupad ang panukala ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Huwag tayong gumawa ng sarili nating panukala. No? Kaya yung iba, sad to say, I'm so sorry, no? Ang yayabang, no? Kaya yung iba, may mga ito na naman, sad to say, I'm so sorry, dahil it is not my own understanding. Talagang pinapaminsahe ito sa inyo. May mga dokumento lang, mga anak ng tinapa, anak ni, anuhin na natin, mga anak ni Marcos, mga anak ni Queen Elizabeth, mga kung ano-ano pa, no? No, kung ano-ano pa, ako, si ako, no? Tapos, kahit ikain na lang ng ating mga kababayan, ibinibigay pa. Ito namang mga taong ito, walang kadala-dala. Ito lang ang sasabihin ko sa inyo, seek ye first the kingdom of God and righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam mo, pag sinabi nating righteousness, no? Ito palala ko lang, wag kayong padadaya sa nakikita ninyong mga mata. No? Naakala natin ito yung magbibigay sa atin ng kaginhawaan. Ito yung magbibigay sa atin ng kaluwalhatian sa ating mga sarili. Pero yan pala ay mga patibong ni Satanas. No? Sa sobrang paghahangad ng material na bagay, alamin mo na ang buong katotohanan. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa ating lahat. Uulitin kong binasa ko ha. Book of Mangangaral chapter 9 verse 13 to 16 yung binasa ko. Okay? Basahin niyo diyan, no? Kaya mahal na PBBM, again and again, no? Yung problema natin ngayon, no? Malaki po, gracias. Malaki po ang magiging partisipasyon ninyo para sa panukala ng Diyos. Alam niyo, natatawa na lang ako dito sa ibaba. Kanang ibagsak, Lord, akala nyo naman kung matitino din kayo, akala naman kung laki mga sariling baho, kahit kayo naman umupo, no? Wala rin naman pagbabago, bakit? No?
Ayan yung mga sistema ninyo na mga sa 10 na lang, no? Ito pa ulit-ulit na lang. 'Di ba pag nakaupo si mayor, ngayon pag matalo sunod eleksyon, kawawa ang mga tao dahil lahat papalitan at iupo ni mayor yung kanyang mga kaalyado. Yan ang sistemang bulok, no? Isa sa mga sistemang bulok ng gobyerno, no? Pero kahit sistemang bulok 'yan, no? System lang ang ating babaguhin, no? Meron ang panukala kasi ng Diyos, 'yon ang sinasabi ng ating mahal na kapatid, no? Happy living, no? Happy living, forever living, no? Kaya mga mahal kong kapatid, at ito pa, nananawagan ako sa mga kasangkot dyan sa Central Bank. Tigilan ninyo ang ating mga kababayan na kayo ay nakikipagsabwatan dahil dyan sa mga lintian ng mga accounts na yan, kis yung mga ganito, mga ganon, ha? Mayroon na naman magagalit sa akin to. Lahat ng accounts ay existing, ngunit subalit datapat bumalik yan sa infinite account. Not only in the mother account, but infinite account. At paalala ko lang, ha? Ano ang sinabi ng mahal na Pangulong FEM Sr.? Whoever you are, the strong leader in the strong one nations, as long as you do not know the password, you cannot touch and you cannot remove. At ang sinasabi ni Yamashita nang siya ay tinanong, ni MacArthur, kasi di ba nahuli si Yamashita? Master, ano yung sinabi ni MacArthur? Where did you put their treasure? Ano ang sagot ni General Yamashita? Okay. Kasi kailangan ko itong memorize, no? Master, kindly help me, Char. Ano ang sinabi ni General Yamashita? Correction, please. Okay, sige. I put my treasure. Yes, ang sabi ni General Yamashita, yan, mag-i-echo tayo. I put my treasure. Wait. Balik ulit natin. Ang question ni MacArthur. Where did you put your treasure? Where did you put your treasure? I put my treasure. Ang sagot ni Yamashita, I put my treasure Where the duck flies in. where the duck flies in and swim. And then, You can never find you cannot you cannot find my treasure. even 100 years. Even 100 years. Only the wise men can find it. Only the wise men can find it. Okay? Pero yung treasure na pinag-usapan dito ay hindi literal na bara, kung hindi karunungan. No? Kaya ngayon, marami naghahanap. Ito na, para sa kalaman ng lahat. Bakit nauso yung mga ginto at pinagsasamantalahan din ito ng mga taong mapagsamantala? Bakit nauso ang kahit isang pirasong bara? No? 1 to 3 bara para kuno i-back up sa accounts, no? Kasi nga naman, bakit nauso yan? Di ba binulgar ko yan? According to World Bank and the IMF, no? Federal. Lahat ng mga nagkiklaim ng accounts ay kailangan ng exhibit na gold bar. Kaya ang iba nating mga kapatiran nabubuang sa kakahanap ng gold bar. Pero kahit totoo yung gold bar, sasabihin na fake. Pero ang fake talaga na sinasabi doon ay hindi yung gold bar, kundi yung tao. Okay? Ito, bulgara na. Okay? Kaya Central Bank, paalala ko lang sa inyo. Paalala ko lang po sa inyo. Alam ko, lalo na yung master, alam mo yung, actually na KMGS ito no? Yon bang didakal yon na cheque? Matataas pang opisyal ang mga involved dito, kahit kahit mga abogado, mga judge, mga professional, pati sila dito na talagang pati sila nabubuang dito, no? Kaya yun ang sinabi ng kaibigan kong abogado. Abogado na ako, pero nagago pa ako. Dahil nga, masyado kayong tumitingin sa kumikinang, ngunit hindi lahat ng kumikinang ay totoo. Okay? Meron pang sinasabi dito. Kailangan kong ibahagi sa inyo ito.
Ito, Central Bank. Ito naman ay para sa inyo at matatagpuan pa rin sa Mangangaral chapter 6 verse 8, no? Verse 8 to 12. Paalala ko lang ha. Ito. Ang wakas ng isang bagay ay mas mainam kaysa pasimula, no? Ang pagtitiyaga ay mabuti kaysa kapalaluan. Ang pagtitiyaga, alam ko naman, yung mga tinatawag dyan na mga accounts, no? Antayin nyo na lang, kunting tiis na lang, no? Number 9, pag-aralan mong maigi ang iyong sarili, no? Mangmang lamang ang nagtatanim ng galit, kaya silidimin ka no to? Ngayon pa lang, pinatatawad ko na yung mga nanghamak sa akin. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Sapagkat nasa kanya lahat ng paghihiganti. Ang nanghamak sa akin ay ang naghamak din sa nagsugo sa akin. No? Number 10. Huwag mong itatanong kung bakit. No? Kung bakit mabuti noong araw kaysa ngayon. Hindi niyo napansin? Pasama ang mga tao ngayon. No? Pagkat yang tanong na walang katuturan. Ang taong nagtataglay ng karunungan ay higit na mainam kaysa minamanang kayamanan. Kaya alam ninyo, marami tayong nabalitaan ngayon. Ito pa naman ay mga prominenteng mga pamilya. Galing sa prominenteng pamilya. Pero dahil sa kayamanan at kapangyarihan, hatakan pababa. No, nag-away-away dahil diyan sa mga bagay ng mga pansanlibutan, no, mga material. Ang tulong ng magagawa ng karunungan sa tao ay tulad ng magagawa ng salapi. Ang tao'y naililigtas ng kanyang karunungan at ito ang kabutihan ng kaalaman. Kaya mahal na Pangulong PBBM, hanggang wala pa ang the big one. Diyos ko naman, no? Alam nyo ba, believe me or not, the big one ay merong solusyon para hindi mangyari yan? Do you believe that the big one ay merong solusyon dyan para hindi mangyari yan? Ganun pa man, no? Katulad ng sinasabi ko, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mga mahal kong kapatid, Central Bank, nakikiusap ako sa inyo ha. Kayo, huwag ninyong samantalahan yung ating mga kababayan. Ito namang mga kurimaw, no? Kala nyo naman, di ko alam. Yung mga cheki-cheki ni dyan, nakatakot-takot na mga didekalyon, mga milyon-milyon, mga trilyon-trilyon. Hoy! For your information, kayo talaga. Tama na. Antayin na lang natin, kunting panahon na lang. Dahil, alam nyo, kahit gaano kalaki ng kasalanan ng tao, nagtanong nga si Master kagahapon, si Haring David, sa kabila ng kanyang mga mabibigat na kasalanan, pero bakit siya kinaluguran pa rin siya ng pinakadiyos ng kaliwanagan. Bakit? Si Haring David, kahit marami siyang mga nagawang hindi ka nais-nais, pero kinalulugdan pa rin siya ng ating pinakadiyos ng kaliwanagan. Alam niyo kung bakit? Sapagkat si Haring David ay pinagsisihan niya ang kanyang mga kasalanan at nagpakumbaba si Haring David. Kaya walang pinagkaiba sa atin ngayon yan. Kahit gaano kalaki ang ating kasalanan, Central Bank, mga politiko dyan, yung mga nagnakaw ng mga gold bars dyan. Ayan na, tahasan na to kasi alam nyo kung bakit? Wala akong pinangalanan ha, marami na namang mapapasok nito sa akin. Yung mga magnanakaw. Hindi nyo forever na may tatago yan. Kahit anong gawin ninyo, no? Na para harangan ang dapat ninyong harangan, na hindi dapat ninyong harangan, wala kayong magagawa. Ang kapangyarihan ng pinakadiyos ng kaliwanagan ang mapagyari at magtatakda sa lahat ng bagay. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Meron akong napanaginipan. Isang mayora
syempre, ng bayan. Ito ay active, ha? Isang mayora ang ewan ko kung bakit, no? Isang mayora ang sabihin man nating magbakasyon, no? Isang mayora ang magbakasyon sa kabilang buhay. Bakit kaya, no? Ang sabi lang kayo ng umaga ay may dahilan, no? Sabi ko sa inyo, lahat ng mga bagay ay pinahintulutan, no? Nasa atin ang kontrol sa ating mga sarili. Kaya mga minamahal kong kapatid, no? Mga minamahal kong kapatid, habang may pagkakataon tayo, pagsisihan natin ang mga mali nating mga gawa, lihiman o hayag. Okay? At higit sa lahat, magbalik loob tayo sa pinakadiyos ng kaliwanagan. Yun lang naman ang nais ng Diyos sa atin. Katulad ni Haring David, sa kabila ng kanyang mga kapintasan, no? Sa kabila ng kanyang mga kasalanan, ngunit kinalulugdan pa rin siya ng pinakadiyos ng kaliwanagan dahil nakita ng Panginoon kung paano siya nagsisi at higit sa lahat, paano siya nagpakumbaba sa paanan ng ating pinakadiyos ng kaliwanagan. Kaya sana mga mahal kong kapatid, no? Sana mga mahal kong kapatid, habang may oras pa. At asahan ninyo, mas marami pang troops ang magdatingan. Ha? Marami pang magdatingan. Pero huwag kayong mag-alala. Sabi ko nga sa inyo, ang tunay na gera ay gera ng gutom. Gera ng gutom yan, pero sa pamamagitan ng karunungan. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo, the Philippines will be great again. Sa anong paraan? Maraming ginto? No. Maraming buhaya dito, sabi ko sa inyo, no? Ngunit subalit datapwat, the Philippines will be great again sa pamamagitan ng kalihim-lihiman ng karunungan na pinagkaloob ng pinakadiyos ng kaliwanagan. Kaya kung mayroong palabas si FPJ, isang bala ka lang, pues ang karunungan ng Panginoon, isang tuldok ka lang. Ganun lang mga mahal kong kapatid. Natawa si Master. Yan po yung mga bagay na yan ay hindi po ako ang nag-program yan. Okay? Ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang lahat na nag-program yan. Ang aba ninyong lingkod ay isa lamang sa ginagamit na katawang lupa. Marami po, no, na mga kapatiran na mga pinili. Ngunit subalit datapat, pag-ingatan natin itong ipagmalaki, ha? Higit sa lahat, ang bigyan natin ng kapurihan, kadakilaan, kalwalhatian ay ang pinakadiyos ng kaliwanagan. Mahal na Pangulo, Central Bank, para matapos na, kailangan natin tanggapin ang bawat isa sa atin at igalang ang mga karunungan na ipinagkaloob sa atin. Karunungan na gamitin natin sa ikakapuri niya, ikakalwalhati, ikakadakila, hindi para purihin ang ating mga sarili ng ibang tao. Isang mapagpalang magandang buhay sa ating lahat. Maraming salamat sa aking asawa dahil nagluto na siya. At thank you so much sa nagbigay sa akin. Nagpadala sa akin through LBC pa. Ayan, no? Iba yung langaw na yan. Pusit. Ano tawag dito? Tuyo na pusit. Maraming salamat, Rosetta Mendoza. Ang sarap nito. Harap. Ganun palang sikreto pagluto ng pusit. Para hindi matigas. Busan mo na siya ng ininit tubig. Bago siya prituhin. Harap. Ano siya? Tuyo na pusit. Ate Rosita Mendoza, maraming salamat sa pinadala mong mga tuyo. Thank you so much. At saka lahat ng mga kapatiran, Ate Inda, lahat ng mga pagmamahal niyo sa akin, thank you so much sa lahat ng mga kapatiran sa nagmumula sa iba't ibang grupo. Thank you so much sa support ninyo, no? Tagumpay ng isa, tagumpay nating lahat, tagumpay ng ating lahi. Mabuhay po ang mga mahalikans, okay? Kapatid, see you, no? Thank you so much at isang mapagpalang magandang umaga. Maraming salamat. Kumakain ako, sarap. Ipagpaumanhin ninyo, na-excite ako.
Maraming salamat kay Virgil Giyang. Tama po bang pagka-pronounce ko? Kay Joe Villasor, good morning po, Sister Lady Min. Salamat po sa mga mensaheng pinaabot mo para sa lahat. Napaka tamis at nagdadalisay ng mga mensahe mo. Naway magsilbi itong tabak sa bawat nilalang ng dakilang mahal. Mahal na, ano to kapatid? No. Bawat nilalang ng dakilang mahal na Diyos na Ama sa taong sakim sa mga material na bagay, naway maghari na ang kagustuhan ng dakilang mahal na Diyos sa anak Panginoong Hesukristo, Jesus na makapangyarihan sa lahat. Amen. Thank you so much kapatid. Eduardo Duhilio Perinya, maraming salamat po. Kapatid na Arling Gako, huwag kang mag-alala. Yung ginawa sa inyo, huwag kayong mag-alala. Mas mabuti na yun kapatid kasi sa oras ng paniningil ng sukli, alam nyo na. Okay, ni si Taista Miranda, amen. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kay Leona Paris, kay Fi Olapi, Elmer Miralsa de la Peña, thank you so much. No, Maria Liza Taksan, Carlos Tamundong, no, thank you so much. Belia Guzman. Sino pa ito? Talits Kabasag Iniego. Thank you so much. Carlos Tamundong, Fi Funtalan, at marami pang iba. Thank you so much, mga mahal ko. Gracias. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, at isang mapagpalang magandang umaga sa inyong lahat. Huwag niyong kalimutan na Book of Mga Ngaral, chapter 9, verse 13 to 17 yata yung binasa ko. At saka sa same doon sa Book of Mga Ngaral pa rin. Okay, so, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ayan. Ang sarap awitin. Walang sawang sarap talagang awitin. Kaya ang sabi ko, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Ayan. Pasensya na kayo ha kasi masarap kasing magpuri. Alam nyo yon. Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Ayan. Muli sa muli, ako po ito, ang batang nabuhay para sa inyo, ang nagmumula sa dugong Haring Leon. Maraming salamat po sa inyong lahat.